Hello. Yan. May buntag sa atong tanan, mga kaigsunan. So, napakaganda ng mga testimonya at ang awit na hinandog sa atin. Ano po? So, sa mga napakinggan natin, ito ay nagpapatunay na kinakailangan nating maghanda. Lalo-lalo na sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Pati doon sa awit kanina na dahil buhay ang ating Panginoon, ay nalalaman natin na meron tayong pag-asa sa hinaharap. So, ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay patungkol sa image of the beast. Kung paanong nagkaroon ng imahe ang hayop sa hula na mababasa natin sa Revelation 14. Pero bago po yun, nais ko pong samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Tayo manalangin, dakila naming Ama na tahanan niyo po ay nasa mga langit. Happy Sabbath po. Maraming salamat sa araw na ito na muli kami makakapagpahinga at makapagsasamba. Magbibigay papuri sa inyo. Nawa ay kalooban niyo po kami ng inyong banal na karangalan. Nang sigaron sa pag-aaral po namin sa umagang ito ay maunawaan po namin ang lubos ng bawat mensahe at katotohanan na aming mababasa. Tulungan niyo po nawa ang bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, image of the beast. Ano nga bang kahulugan nito? Ito ba ay literal na imahe ng hayop? O may mas malalim pa tayong kahulugan na maaari nating makita sa pag-aaral sa banal na kasulatan? So, atin kung makikita ang image of the beast o yung kanyang imahe sa Revelation 14 verses 9 to 10. Ito ay kasama sa third angel's message. Ano po? Sabi dito, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Ngayon sa pag-aaral namin, magmula pa ng mga nakaraang Sabado, ay pinag-aralan na po namin yung first, second, at nung nakaraang Sabado nga po, sa hapon, ay pinag-aralan na rin namin kung ano yung beast na tinutukoy dito sa Revelation 14 verse 9. Ngayon naman po, pag-aaralan natin kung ano ba yung image ng hayop. First, we should define the image of the beast. Ano nga ba yung kahulugan nito? Ano nga ba yung pinapakita nito sa atin? At ano yung kahalagahan na malaman natin kung ano ang image of the beast? So, unahin natin kung ano yung ibig sabihin ng image. Sa Hebrew word, ito ay chelem, means shadow, likeness, and representation. Mabasa natin to sa Genesis 1, 26, 27, and Genesis 9, verse 6. At sa Greek naman, ito ay eikon, means likeness, form, representation, or manifestation. At ito ay mababasa natin sa Romans 8:29, 1 Corinthians 3:18, Colossians 1:15. Ito ay mababasa sa, ang references natin ginamit ay Strong Concordance and Brown Driver Briggs, Hebrew and English. So bakit kailangan nating maunawaan kung ano yung ibig sabihin ng image na ito sa Bible? Dahil maaari natin din itong i-apply o maaaring i-apply ito ng iba sa literal na imahe o sa picture lamang. Ano po? So, kailangan nating pag-aralan ng mas malalim ang Biblia, lalo-lalo na ang kasulatan patungkol sa mga hula, sapagkat hindi natin basta-basta hindi dapat natin ma-misinterpret yung sinasabi ng Bible. So, magkaroon po dapat tayo ng foundation. Ngayon sa Genesis 1 verse 26, sabi dito, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Now,
nung sinabi po ng Diyos na gumawa tayo ng tao, base sa ating larawan, base sa ating imahe, base sa nakatulad natin, ito po ba ay tumutukoy lamang sa magiging kamukha natin yung Diyos? O ang ibig sabihin nito ay kapareho na tayo ng Diyos? Hindi po kapareho ng Diyos in a sense na tayo ay Diyos din. Ibig sabihin po nito, we have the mind of God. It means our mind is holy. Our mind, or the mind of the man na ginawa dyan ay holy, righteous, and good. Ano po? Yun ang ibig sabihin ng let us make our man in our image. Hindi lang po ito basta in a physical way. Ginawa ng Diyos ang tao base sa kanyang imahe, base sa nakatulad niya na mayroong pag-iisip na matubig. Ngunit pumasok ang kasalanan. At mababasa natin ito sa Genesis 3, verse 1. Na, di ba, makikita po natin dito na ang tao ay nilalang ng Diyos upang manguna sa kingdom ng mga ng fowl, ng fish, ng lahat ng gumagalaw sa liputan. Ibig sabihin nito, binigyan ng Diyos ang tao ng dominion sa kingdom ng mga beast. Pero dumating yung pagkakataon sa Genesis 3 na nagkaroon ng kasalanan. Kung mababasa natin doon, and wait, hindi ko yata nalagay. So, basahin natin. Genesis 3. Sabi dito, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Ano daw po? Na ang serpent ay isang beast. At itong beast na ito, ang siyang ginamit ni Satanas. Anong nagre-represent kay Satanas sa Bible, sa Revelation? Dragon represented Satan. Right? Now, there is a dragon in this story and a beast, which is the serpent. So, ginamit ni Satan, which is the dragon, yung serpent, para madaya si Eva. Anong sabi ni Satan? Anong sabi ng serpent kay Eva? Na, thou shall not surely die. Ngayon, sinabi ni Eva ito kay Adam. At pareho silang nagkasala. Ano ang naging, anong instrumento ang ginampanan ni Eve? Siya ay naging false prophet para kay Adam. Kasi, siya ang nagdala ng mensahe na galing kay Satan, which is nagaling sa serpent, na sinabi niya kay Eve, at sinabi ni Eve kay Adam. Ngayon, sa ganitong sequence of event, mauulit ito. Katulad nga ng sabi ni King Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes na walang bago sa ilalim ng araw. Ang mga bagay ay nauulit. Ngayon, maiintindihan na po natin na pinag-aralan natin na merong beast at itong beast na ito ay magkakaroon ng image. At itong image of the beast na ito ang magko-control. Ano po? Ang bibigay ng mag-i-enforce ng law para madaya muli ang sangkatauhan. Ngayon, meron na tayong foundation about sa image. Now, sabi dito, sa Revelation 13 verses 1 and 2, and I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of the lion. And the dragon gave him power, and his seat, and great authority. Ngayon, nakikita natin dito, nakatulad nga sa istorya na binasa natin sa Genesis 3, na si Satan
ang nagbigay ng kapangyarihan sa beast upang makapandaya. At sa binasa natin dito, this in Revelation 13 verses 1 and 2, it represents the papacy, which was empowered by Satan, the dragon. So ngayon, pag-aaralan natin, dahil nga mas magandang pag-aralan natin ito, ayon sa history, magkaroon muna tayo ng historical context about the papacy as the original beast. In 476 AD, the Western Roman Empire collapses. Out of its ruins, various kingdoms arise, which is the 10 horns. Na magkakaroon, after nitong pagbagsak ng Roman Empire, ay babangon ang 10 kingdom, which represents the 10 horns. So, the last Western Roman Empire was Romulus Augustulus. So, Rome fragments into 10 kingdoms, which represents the 10 horns in Daniel 7 verse 24. So, among these kingdoms arise 3 Aryan powers, which is the Heruli, Vandals, and Ostrogoths. They resisted the papal authority. Ano po? And in 538 AD, sabi dito, the papacy gains political supremacy when the Ostrogoths, the last opposing Aryan power, are defeated. And the Bishop of Rome becomes both spiritual and political leader. So, ang pinakahuli po palang bumagsak doon sa 3 kingdom na nagdadala ng Arianism ay ang Ostrogoths. At sabi dito, Emperor Justinian, which is the Eastern Roman Emperor, had already issued a decree in 533 recognizing the Bishop of Rome as head of all the holy churches. Now, this decree could not be enforced until the Ostrogoths conquered, which is, the Ostrogoth is the last of the 3 opposing Aryan kingdoms na nag-o-oppose sa kapangyarihan ng papacy. But they were defeated in 538 AD. Now, with their fall, the papacy now stood without rivals. Dahil nga wala nang mga naniniwala sa Arianism o wala nang kumakalaban sa paganism noon, ay maaari na ngayong mag-reign ang papal power, both or combining the religious authority with civil power. And this time, in 538 AD, this was their first year na pag-reign dito sa sanlibutan. So this year marks the beginning of the 1,260 years of papal supremacy in Daniel 7 verse 25 and Revelation 13 verse 5, which is the 42 months. So in medieval church power, the Pope assumes authority not only over the church but over the kings, claiming to be the vicar of Christ. A blasphemous title according to prophecy, because ang ibig sabihin po nito ay sila yung nagre-representa kay Kristo dito sa lupa. So the papacy ruled over the church and state, and popes claim authority over the kings. So mas mataas pa siya kaysa sa mga hari, often crowning or deposing rulers. Minsan sila pa yung nagtatalaga ng mga magiging hari, o sila yung nagdidesisyon kung tatanggalin na ba ang haring ito o hindi. So titles such as Vicar of Christ were assumed, which prophecy calls blasphemy. Ito yung isa sa mga nagpapakita na sila mismo yung nagpo-fulfill ng prophecy na magkakaroon ng blasphemous act ang beast na ito. So this era is known in history as the Dark Ages, fulfilling the prophecy that the little horn would wear out the saints of the Most High. Bakit? Because during the Middle Ages, from about 538 AD to 1798 AD, the papacy exercised both religious and civil authority. Now, the Pope was not just a spiritual leader. Hindi lamang siya leader sa simbahan, but also wielded political power, often greater than that of kings, na madalas, mas greater pa yung kapangyarihan nila kaysa sa mga hari.
The monarchs received their crowns with papal blessings. Bago pa makatanggap ang mga monarch noon ng kanilang mga korona, kinakailangan muna silang i-bless ng kapapahan. And emperors feared excommunication. Nakikita po ba natin kung gaano kalaki yung impluwensya at kapangyarihan ng papacy noon sa pagitan ng 538 AD hanggang sa 1798, which could strip them of loyalty from their subjects, na may kakayanan ang papacy na tanggalin yung kanilang pagiging royalty, yung pagiging emperor nila ay kayang tanggalin ng papacy. Ganon po kalakas yung kapangyarihan. At dito rin sa span ng time na ito na 538 AD to 1798, dito rin yung span ng time na sinakop ng Spain ang Philippines, which was in 1571. 1521, yung nakita ko po sa research ay 1521 na discover ang Philippines, pero nung na-conquered ang Manila, which is the center of the Philippines, was 1571. So this union of church and state meant that the church could enforce its doctrines through the arm of civil power. Now, kaya mas malakas yung kapangyarihan ngayon ng church ay dahil meron din silang kakayanan na i-control ang state. Meron silang kakayanan na yung mga doktrina nila ay ipilit sa mga tao na nasa ilalim ng gobyerno. As a result, anyone who opposed papal teachings, whether groups like Waldenses, Uthites, or Reformers, faced persecution. Now, katulad ng tatlong kingdom na bumagsak, which is the Heruli, the Vandals, and Ostrogoths, yung mga tao o yung mga grupo na mag-o-oppose sa teachings ng papacy ay makakaharap din sa persecution. Katulad na lamang ng mga Waldenses, Hussites, and Reformers. Ngayon, sa panahon natin ngayon, di ba, natalo nga ng French Revolution noong 1798, doon nasugatan ang papacy. Nandito tayo ngayon sa panahon na parang nagiging complacent na naman tayo dahil hindi tayo humaharap sa malalang persecution. Pero hindi mo ba natin napag-iisipan o hindi ba tayo nagtataka na parang okay lang yung buhay natin bilang mga Kristiyano? Kahit na nag-o-oppose tayo sa Sunday keeping, parang okay lang tayo. Hindi mo ba tayo nagtataka na baka binibigyan lang tayo ng panahon para tayo ay makapaghanda? At ginagrab po ba natin itong panahon na ito para ihanda natin ang ating mga sarili? Ano po ang magiging resulta kapag hindi tayo nakapaghanda? Siyempre, matatakot tayo sa persecution. Hindi tayo handa eh. Kaya nga we have the message of the prophecy for us to be prepared. So now we learn that papacy came out from the ruins of Roman Empire and they reigned for a long period of time. So, according to Thomas Hobbes, the papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire sitting crowned upon the grave thereof. So, nung nabasa nga natin kanina, nagaling sila sa ruins. And J.A. Wiley said, in the papacy was revived the old power of Rome. So, alike in their assumption of dominion over the conscience and over the kings of the earth. In short, the papacy became the first major religious political power in history to dominate the world, fulfilling the prophecy. Sila yung kauna-unahang gumawa ng history na ito na pinagsama nila yung kapangyarihan ng church at ng state. So, this period matches the prophecy of the little horn in Daniel 7 verse 25, which was to persecute the saints and attempt to change God's law, and the 42 months, which is the 1,260 years of the beast's supremacy in Revelation 13 verses 5 to 7. Sabi dito na, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name,
and his tabernacle, and them that dwell in the earth. Ngayon, hindi lang siya mandaraya sa mga tao, kundi gagamitin niya pa yung pangalan ng Diyos, pangalan ni Kristo, para madaya ang lahat ng nilalang dito sa sanlibutan. At binabalak niya din na gumawa ng mga dakilang bagay, which is ang pagbabago ng mga kasulatan, pagbabago ng kautusan ng Diyos. So, nire-representan talaga ng papacy ang little horn sa Daniel 7 verse 25. Now, we were going to our main topic, which is the formation of the image of the beast. So, basahin po natin ang Revelation 13 verse 11. Sabi dito, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon." So, itong isang hayop ay lumitaw sa lupa, na nanggaling sa lupa, ay merong sungay na katulad ng sungay ng isang tupa. At siya ay nagsasalita na katulad ng isang dragon. Ito po ba ay literal o symbolical? Saan tayo makakita ng tupa na nagsasalita na parang dragon? Di ba? Ang tupa, ba. Pero, itong tupang ito, itong hayop na ito na may sungay ng tupa ay nagsasalita na katulad ng isang dragon. Now, horns like lamb. Ang sungay na katulad ng sa tupa indicate youth, innocence, and gentleness, fitly representing the character of the United States when presented to the prophet coming up in 1798. They pretend to be a Christian power, but at the same time, speaks like a dragon. Ngayon, naintindihan na po natin kung ano yung ibig sabihin ng horns like lamb. And it represents the United States. Ngayon, paano naman natin maiintindihan yung pagsasalita na katulad ng isang dragon? He spake as a dragon. To speak in prophecy means to pass laws and issue decrees. So in the end times, apostate Protestantism will seek the aid of government to pass Sunday laws, inquiring or forcing the people to worship on the first day of the week. So darating po yung panahon na kung saan magsisik ng tulong ang church sa gobyerno upang maipasa ang Sunday law. At dito mapoform yung image of the beast. Sabi nga sa Revelation 13 verse 12, "And he exercised all the power of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed." So, makikilala na natin dito kung sino yung first beast before him na tinutukoy dito. Dahil nga, nasugatan itong beast na ito, na gumaling na din. Sabi dito sa Revelation 13 verse 12. So, this image of the beast represents the first beast before him. At nakita naman natin kung ano yung karakteristik ng beast, ng first beast na ito. At katulad nga ng diniscuss natin kanina na ang ibig sabihin ng image ay into likeness. Hindi siya literal na imahe, na picture. Ibig sabihin nito, kinopya niya yung itsura ng beast. Kinopya niya yung ginawa ng beast. So kung ano yung ginawa ng beast, which is combining the church and the state power, this image of the beast will also combine the church and state power or political power to enforce the full Sabbath. So, this image of the beast will be formed when churches unite with the state to enforce their Sunday Sabbath, following the same pattern as the papacy. So, dito makikita natin kung paano mabubuo ang image of the beast. Ano po? So, church and state union, the image of the beast will be formed. Ano po? Kapag nagkaisa na ang church at ang state. So, ito ay si Donald Trump at ang Pope. So, Roman Catholic principles will be taken under the care and protection of the state. So, kapag nangyari na ang bagay na ito at nagkaroon na ng kapangyarihan
umuli ang church sa state ay maipapasa na o mai-enforce na ngayon yung Sunday Sabbath na kanilang kinikip. Which is breaking their amendments bago sila pumunta sa United States. Ang nakalagay dito ay, the Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ngayon, sisirain nila to dahil mawawala na ng freedom to choose religion. Dahil nga i-enforce na nila ang Sunday law. That's why it is very important for us to watch the news. Kung ano yung nangyayari sa sanlibutan natin. And it is very important for us to have knowledge of these prophecies. Kasi hindi naman magkakaroon ng halaga yung napapanood natin sa balita kung wala tayong alam dito sa Biblia. Bakit pa natin babantayan yung mga bagay na wala naman tayong alam? Ngayon, kaya tayo nagbabantay kasi alam natin na may paparating na panganib sa atin. At kailangan nating ihanda ang ating mga sarili. So we are told this dragon talk will lead to an image of the persecuting papal beast and exaltation of that power by the USA. So the image of the beast will represent the reflection of the papacy in modern Protestantism. Hindi na sila magpapakilala bilang hindi sila magpapakilala sa una na katulad sila nung dati. So kaya nga sila merong horse-like lamb na para silang maamo. Lamb-like. Ano po? So, where church and state unite to enforce the false religion's observance, so it is a corruption of true worship. Ganoon naman palagi si Satanas, di ba? Si Satanas ay palaging may counterfeit sa Diyos. So sabi nga dun sa nabasa ko kanina dun sa Bible, bago dun sa creation ng man, mayroong para siyang subtopic na the creation of man on the image of God. Ngayon, si Satan, palagi siya may counterfeit. Meron din siyang image of the beast na siya yung nagbigay, which is the dragon, siya yung nagbigay ng kapangyarihan dun sa beast. So Satan always has counterfeit to God. Dahil nga, di ba, sa una pa lang, nakita naman natin na I want to be like the Most High. So katulad ng Diyos, gusto niya na pinupurit, sinasamba din siya. Kaya kung ano yung meron yung Diyos, gusto niya, meron din siya. So, this creation of Satan, it is a corruption of the true worship, which is the true Sabbath, which is the seventh-day Sabbath, and is prophesied to lead to global deception. Nasa propesiya po pala na dahil nga matatanggap ng mga tao yung false Sabbath o yung false religion ni Satan, napakadaming malilinlang dito sa sanlibutan. At kasama rin yung iba. Yung iba na parang okay na sila sa religion na meron sila. Pero hindi nila alam na kulang pala yung pagpe-prepare nila. So, bakit tayo matatakot ngayon sa paparating na panahon ng kabagabagan kung handa naman tayo? Sabi sa Revelation 13 verse 15, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ngayon, naaalala mo ba natin sa Daniel? Sa chapter 1, si Daniel at ang kanyang tatlong mga kaibigan ay kinuha, dinakip ng Babylon. At sila ay napili bilang mga wise men. Ngayon, ano po yung pinapakain sa kanila? Ano yung nire-require na ipakain sa kanila? Pagkain ng hari. Sila ba ay kumain nito? Hindi. Mas pinili nilang kumain ng gulay, ng prutas, at ng mga masusustansyang pagkain para sa kanila. So, iniwasan nila yung wine ng Babylon. And sa Revelation 2, makikita natin na dahil nga si
Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay iniwasan ng wine ng Babylon, nagkaroon si Daniel ng kakayanan ng banal na karunungan na maipaliwanag ang panaginip ng hari. Ano ang panaginip ng hari? Sa Revelation chapter 2, yung image, na merong ulo ng ginto, silver, bronze, metal, at yung clay and iron. Ngayon, ang message ng Daniel 2 ay ang pagbagsak ng Babylon. And in chapter 3, anong ginawa ni Nebuchadnezzar? Nagpatayo siya ng image. At ang lahat ng naroon ay kinakailangan na lumuhod at sumamba sa gintong imahe na ginawa ni Nebuchadnezzar. At ano ang gagawin sa mga tao na hindi sasamba sa imaheng ito? Should be killed. Katulad pa rin sa mga nangyari noon. Walang bago sa ilalim ng araw. We will be persecuted kapag hindi tayo sumamba sa imahe ng hayop. So ano ang kinakailangan natin gawin? Katulad ng pinakita nila Shadrach, Meshach at Abednego doon sa plain na yun, kung nasaan ang golden image, sila ay tumayong matibay sa kanilang pananampalataya. Paano sila tumayong matibay? Unang-una sa lahat, iniwasan nila ang wine ng Babylon. So for us to stand firm in our faith, kailangan iwasan din natin yung wine ng Babylon, which is their doctrine. So para tayo ay makatayong matibay sa ating pananampalataya, kailangan nating mag-aral ng kanyang mga salita araw-araw at busugin natin ang ating mga sarili ng mga banal na mga bagay. Hindi yung pagsang-ayon sa sanlibutan ang ating ginagawa. So why is it essential for us to understand the image of the beast? Bakit nga ba kailangan o mahalaga para sa atin ang maunawaan kung ano ang image of the beast? First, as we can see in our study, it is for us to recognize Satan's counterfeit system. Makikita naman natin, di ba, na kung ano yung meron ng Diyos, gusto niya meron din siya. Kung ang Diyos gusto ng mga tao na may kanyang mga marka, gusto niya rin na meron siyang mga tao na merong marka din niya. Kung ang Diyos ay may imahe, gusto niya meron din siyang imahe. So the image of the beast or the image is a copy of the original beast system, the papacy, which united church and state. So it is to enforce their religious practices. Napakatalino naman talaga ni Satan. Bakit nga ba hahayaan kong tumayo na mag-isa ang church na meron ako kung pwede ko namang pagsamahin ang government at ang church para may pasa yung doktrina ng simbahan sa pamamagitan ng government sa mga tao? Nakikita po ba natin kung gaano kawais si Satan? So kung akala natin mas wais tayo sa kanya, nagkakamali po tayo. Satan has his own system. So many will be deceived. Akala natin hindi tayo madadaya. Sigurado kaya tayo na sa huling panahon, makakatanggap tayo ng mark ng Diyos dahil tayo ay Seventh-day Adventist? Many will be deceived. That is why understanding the image helps us to see how false worship will once again be enforced at the end of time. Kaya mahalaga sa atin na maunawaan kung ano ang image of the beast dahil sa huling mga kapanahunan, marami pa rin ang madadaya dahil wala silang kaalam-alam kung ano yung image of the beast, which will enforce the false worship. So, mahalaga talaga sa atin ang pag-aaral na ito. And last, dito sa number 1, Jesus warned in Matthew 24 verse 24 that false Christs and false prophets would deceive, if possible, even the elect. Studying this prophecy helps us avoid deception. Ano sabi dito? Na marami ang madadaya. Ang madadaya po ba yung mga tao lang na hindi nakakaalam ng katotohanan?
Ang sabi dito, even the elect, kahit yung mga pinili na ng Diyos, maaari pa rin madaya ni Satanas. Kaya nga sabi, mahalaga ang pag-aaral na ito ng propesiya para matulungan tayo na maiwasan na madaya tayo ng kaaway. So number 2, it is for us to be prepared for the final test. So it is essential for us to be prepared for the final test. So makikita naman natin sa Revelation 13 verse 16 to 17. It shows that the image of the beast enforces the mark tied to buying and selling. And this points to an economic test of loyalty to God. And God's people must know this in advance, so they are spiritually prepared to endure trials without compromising their faith. Kaya kailangan malaman natin ito ng advance. Para maging prepared tayo. Kaya nga di ba napakadaming counsel about sa country living? It is also one option or one way for us to be prepared sa panahon ng kabagabagan. So para hindi tayo magkompromiso sa ating pananampalataya. So sabi nga po sa Revelation 1 verse 3, ito ay mahalaga rin para sa atin. Kung bakit kailangan nating aralin ang propesiya. Sabi dito, Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So mapalad po ang mga tao na nagbabasa, na nangakikinig, at kukubli ng mga bagay na nakasulat patungkol sa propesiya para maihanda tayo dahil nga ang panahon ay malapit na. That's why it's very important for us to study the words of God. And most importantly, the prophecy for us to prepare ourselves and to be ready. So, this is our study about the image of the beast. Kung maalala po natin sa Exodus 24, si Moses ay pinaakyat ng Diyos sa bundok ng Sinai upang magbigay ng instruction, upang magbigay ng kautusan, upang ibigay yung magiging form ng tabernacle ng Diyos. At natakpan ng ulap ang kabundukan. Tumagal doon si Moses ng 40 days and 40 nights. Pero para bang nainip ang bayan ng Diyos. At ano ang sinabi nila kay Aaron? Ipaggawa mo kami ng Diyos-Diyosan. Ano ang sinabi ni Aaron? Tipunin nyo ang lahat ng inyong mga ginto na meron kayo. At siya ay gumawa ng image. Anong klaseng image? Gintong guya. At ang guya ay beast. Aaron made the image of the beast for the Israelites. At ang sabi ng Diyos, tignan mo ang aking bayan. Di ba? Nakita nga natin dito na gusto na nga lipulin ng Diyos ang kanyang bayan. Pero sinaway siya ni Moses. Sabi ni Moses, isipin mo na lang sila Abraham, sila Isaac at si Jacob at ang ipinangako mo sa kanya. At ang Diyos ay nagsisi sa kanyang naisip. Ngunit pagbaba ni Moses, nakita niya yung bagay na nangyari. Kanyang tinunaw ang ginto, dinurog at ipinakain sa kanila.
At sinabi ni Moses, who is in the Lord's side? At ito po ang tanong natin sa ating sarili sa araw na ito. Sino sa atin ang sa side ng Panginoon? At sino ang sa side ng Diablo? So muli, magandang umaga po sa ating lahat. At ito ang presentation ko po sa Image of the Beast. Sana lahat tayo ay na-bless. At yun, God bless sa ating lahat. Tayo po ay pinili ng Diyos. Tayo ay tinawagan ng Diyos. At meron tayong Great Commission sa Panginoon. Meron tayong dakilang gawain. At ito ay ang ibahagi ang katotohanan at ang buhay at testimonya ni Kristo. So, ang susunod naman po nating discussion ay patungkol naman sa Mark of the Beast. So, napag-aralan na natin kanina kung sino yung beast na sinasabi dito. Ano po? At ang beast na ito ay walang iba kundi ang papacy. So, in Revelation 14, verses 9 to 10, sabi po dito, and the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God. Ngayon, kung sino man ang siyang sumamba sa hayop at sa kanyang imahe at tumanggap ng kanyang marka ay katulad o parehas ang kanilang sasapitin na makakatanggap ng kaparusahan mula sa Diyos. So, before we continue our study about the mark of the beast, we need to know first what is the mark or the seal of God. Dahil nga, di ba, si Satan ay may counterfeit system. So, ibig sabihin, kung meron siyang mark, which is the mark of the beast, ibig sabihin ng Diyos, meron ding mark or seal. So, what is God's mark or seal? So, to know the mark or the seal of God, we need to go back to the story of the creation. Kailangan nating ibalik uli ang istorya, papunta uli sa creation, katulad na lamang ng pinag-aralan natin kanina about sa image of the beast. Sabi sa Genesis 1, verses 1 and 2, thus heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day, God ended His work, which He had made, and He rested on the seventh day from all His work, which He had made. So this verse shows the origin of the Sabbath day. In Genesis 2, verse 3, and God blessed the seventh day, which is the Sabbath, and sanctified it, because that in it He had rested from all His work, which God created and made. So this is the foundation of the Sabbath, which God blessed and sanctified this seventh day. So sa panahon po bang ito, may kautusan na patungkol sa Sabat? So meron na po. Wala pa lang binibigay sa tao na dalawang tipak na bato na nakasulat doon ang 10 utos. Ano ang pruweba nito? Hindi mo ba't sa panahon ni Moses at nung sila ay nasa ilang, sa panahon na sila ay pinapakuha ng mana ng Diyos, ano ang sabi ng Diyos? Na sa 5 araw sila ay kukuha, at sa pang-6 ay dodoblihin nila ang kanilang kukunin upang makanin nila sa 7 araw. Pinapakita dito na kahit wala pa ang 10 utos ng Diyos sa 2 tapyas na bato, ay meron ng foundation ang 7-day Sabbath. So in Exodus 31 verse 18, and He gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, 2 tables of testimonies, tables of stone, written with the finger of God. With the finger. So, ito po ay nung sa panahon na bumaba na si Moses. So, God Himself sealed it into His unchangeable law. At ang Sabbath day ng Diyos, which He had founded here on earth,
ay lalo pa niyang pinatibay sa paglalagay niya nito sa kanyang unchangeable law. So the Sabbath command is the only commandment that bears the king's seal. That's why it's the true sign of God's authority, in contrast to the mark of the beast. Ano po? So dito pinapatunayan na ang Sabbath o ang 7th day ay nagbe-bear o nagdadala ng marka ng Diyos, ng selyo ng Diyos sa atin. Ito ang siyang patunay at makikita natin na ito rin ang siyang kinontra ni Satanas, which is ang mark of the beast niya. So sabi po sa Exodus 20 verse 8 to 11, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made the heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the Sabbath day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Now, sa panahon po natin ngayon, lalo na, nandun po ako, nung nagsisima pa po ako sa main church, para sa mga typical Seventh-day Adventists, mahalaga pa po kaya yung simba sa hapon? Madalas nakikita ko na pagkatapos ng service sa umaga, uuwi sa bahay, hindi na babalik. Di mo ba nakikita natin na parang nagiging katulad na tayo ng mga Katoliko? Na pagkatapos ng misa ni Father, pwede na akong umuwi at magsindi ng sigarilyo. Na para bang dahil gano'n yung ginagawa ni kapatid ay mas mabigat yung kasalanan niya kaysa sa akin sa hindi ko pagsamba ng buong araw ng Sabado. Madalas talaga, ang nakikita ko ay sa umaga lang po nagasimba. Pero ito yung palatandaan na dapat nating makuha talaga. It is not for us to judge our brother na ay hindi na siya sumasamba sa hapon. Kailangan na natin, hindi. Magbibigay ito ng mensahe sa atin na ang panahon ay malapit na talaga. It is a sign for us na kailangan nating mas maghanda sa nalalapit na panahon ng kapagabagan. At tandaan po natin na sa ika-apat na kautusan ng Diyos, dito nakapaloob, nakapailalim ang kanyang selyo at ang kanyang marka sa kanyang mga pinili o sa kanyang bayan. So in Exodus 31 verses 16 to 17, wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. Ngayon, mas pinatibay na natin. Pinakita na ng Biblia sa atin na ang Sabbath day ay senyales, sign, mark ng Diyos sa atin. Ano po? Paano na yan? Hindi naman yan katulad ng mark na literal. So tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ng sign dito sa Hebrew word. The Hebrew word for sign is oath, meaning mark, token, distinguishing, sign, banner, or remembrance, which is used in Exodus 31 verse 13. It says here, verily my Sabbath ye shall keep, for it is a sign oath between me and you throughout your generation. So here, Sabbath is God's visible mark of identity and covenant with His people. Makikita natin ngayon na hindi lang siya basta spiritual na marka na hindi natin makita. Yung ika-7 araw mismo na pinabanal
at binasbasan ng Diyos ay siyang magiging marka niya sa atin sa huling araw. Sabi pa nga dito, it will be our identity. Ano po? Pagkakakilanlanan natin yung pagsamba natin sa araw ng Sabat. And sa Ezekiel 20 verse 12, mas lalo pa po natin patiwain. Moreover, also, I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them. Binigay po ng Diyos sa atin o sa kanyang bayan ang kanyang Sabat upang maging marka ito o selyo sa Diyos at sa atin, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Na sa pamamagitan ng pagsamba natin, pag-keep natin sa araw ng Sabat, tayo ay mapapabanal. And sa Ezekiel 20 verse 20, and hallow my Sabbaths. Ipabanal po natin ang Sabat ng Diyos. And they shall be a sign between me and you. So sapat na po ba yung pag-attend natin sa church tuwing Sabado? Sapat na po ba na nakaupo tayo? Sapat na po ba na nakikinig lang tayo? Ang sabi ko dito sa Ezekiel 20 verse 20, and hallowed my Sabbath. Ipabanal natin ang araw ng Sabbath, hindi half day, hindi 12 hours. Sapagkat sa loob ng isang araw ay merong 24 oras. Ibig sabihin, 24 oras natin dapat pabanalin ang araw na ito. Na karamihan sa atin ay nabibigo. Kahit pa dito sa atin, sa loob ng mga nagre-reform. Kaya nga, kailangan po natin ng araw-araw na pakikipag-communicate sa Diyos. Because sanctification is a daily step-by-step process. Hindi po ito, sa loob ng isang araw, banal ka na. Ang pagpapabanal po sa ating mga sarili, kinakailangan natin ng masikasig na pananalangin, kailangan natin ng pagtayo sa ating pananampalataya sa araw-araw at pagtayo sa ating prinsipyo na hindi nagko-compromise para lamang pagbigyan ang ating mga kamag-anak, ang ating mga ka-church, ang ating mga kaibigan. Hindi dapat tayo magkompromiso, lalong-lalo na kung ang pinag-uusapan po ay ang prinsipyo ng Diyos. So in these verses, we can see that those who hallow the Sabbath day will have the seal. Siyang nagpapabanal ng araw ng Sabado o ng Sabbath day ay makakatanggap ng selyo ng marka ng Diyos. We can now see that God's seal is His sign of authority and ownership. Kapag tayo ay may selyo at may marka ng Diyos, ibig sabihin, pagmamay-ari po tayo ng Diyos. Kahit nga hindi tayo sumasamba sa araw ng Sabado, di ba? Tayo ay tinubos sa halaga. Kaya ibig sabihin nito, ay ano po, hindi atin ang ating mga sarili. Kaya nga, tama yung sinabi sa kanta, na meron tayong gawain na maibahagi ito sa sanlibutan, na masabi sa sanlibutan na ang ating mga sarili ay hindi atin sapagkat binayaran tayo ng halaga. It will be a sign of authority and ownership given to those who obey Him. Hindi lang pala sapat yung pagpapabanal ng araw ng Sabat. Kailangan na sumunod tayo sa Diyos araw-araw. So, it is revealed in the 7-day Sabbath, which points to Him as Creator. At ito rin ang araw din ng Sabat ang nagpapakita na siya yung dakila nating tagapaglikha. So, where did God put His sign or seal or mark on His people? Saan nga ba ilalagay ng Diyos ang kanyang marka, ang kanyang selyo sa kanyang mga pinili? Sabi sa Exodus 13 verse 9, and it shall be for a sign unto thee upon thine hand, and for a memorial between thine eyes, that the Lord's law may be in thy mouth. For with a strong hand hath the Lord brought thee out of Egypt. Saan daw po ilalagay? Sa ating mga kamay. Ano ang sabi sa Revelation 17 verse 3? Saying, hurt not the earth,
neither the sea nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. At saan daw po? At sa noo, at sa forehead. So how does Satan try to counterfeit God's seal? Paano nga ba gagawin ni Satan na magkaroon din siya ng kaparehan ng sa Diyos? Na magkakaroon din siya ng kanyang sariling marka o kanyang sariling selyo? Sabi sa Revelation 13, verses 16 to 17, "And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. And no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name." Saan daw po makakatanggap ng marka ng hayop? Sa kanyang kanang kamay at sa kanyang noo, na katulad ng sa Diyos. Kaya nga, si Satan ay sobrang deceiving. Kasi kung ano yung meron ng Diyos, meron din siya. At ano yung magiging kapalit kapag walang marka ng hayop sa kanyang noo, sa kanyang kamay? Hindi sila makakapagbenta o hindi sila makakabili. Ang makakabili lamang ay yung may mga tanda ng hayop, may pangalan ng hayop, at may numero nito sa kanyang noo, sa kanyang kamay. So, like God's seal, Satan's seal or mark will be received in hands or in foreheads. But there is also one thing. What is his mark or the name or the number of the beast? So in Webster's 1828 dictionary, it says here that title, which is noun, a title written on anything as a name. Ano po? Have the name of the beast by which it is distinguished. So what do the letters of the Pope's crown, if any, signify? The letters inscribed on the Pope's mitre are these: Vicarius Filii, which is Latin for Vicar of the Son of God. Hindi po ba nagpapakita uli ito ng blasphemy? Ano po? At ano daw yung kanyang pangalan na nakasulat sa kanyang mitre? Vicarius Filii. At nagtanong dito, ano nga ba ang sinisimboluhan ng mga letra sa pangalan na ito? So, Vicarius Filii. Tingnan natin yung mga letter. At ang mga letter na ito, sa Roman numeral, ay may mga equivalent. So, Vicarius Filii, V, ang equivalent niya ay 5, ang I ay 1, ang C ay 100, ang A ay wala, R wala, I 1, V 5, S ay wala. So, it equivalents to 112. Ang Filii naman, ang F ay wala, ang I 1, ang L 50, ang I 1, ang I 1. Equivalents to 53. Ang day, sa D ay 500, ang E ay 0, ang I ay 1. So makikita naman natin dito sa Roman numeral symbol kung ano yung simbolo at kung ano yung value ng mga letters na ito. At kapag pinagsama-sama natin ito, sabi nga dito, 501 plus 53 dun sa Filii plus 112 dun sa Vicarius ay, ang magiging equivalent ay 666. Ano yung patunay na ito yung numero? Sabi po sa Revelation 13 verse 18, "Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 636." So ang 1 po sa Bible, equivalent to 20. Ano po? So 3 20 times 3 is 60. So 660 and 6. So sabi po dito sa Catholic Mirror, September 1893, author Erling Calkins note, "The Catholic Church, for more than 1,000 years before the advent of Protestant, in virtue of her only mission, changed the day from Saturday to Sunday." Ito ay nagpapatunay na ang beast na ito o
o yung little horn na ito ay may kakayanan na magbago ng panahon at ng kautusan. So they changed the Saturday to Sunday. Sabi po dito sa Chancellor under Cardinal Gibbons, which is si C.P. Thomas, of course, the Catholic Church claims that the change was her work. Proud pa sila, And the action is a sign of her power. At itong pagbabagong ito ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan and religious authority in religious matter. Kanyang kapangyarihan at ng kapangyarihan o otoridad ng relihiyon. So, Sunday observance instituted by the papacy and not by the Bible. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. Catholic Record, September 1, 1923. So now this evidences shows us that the little horn in Daniel is also the beast in Revelation that thinketh to change time, laws, and speak like a dragon. Napag-aralan natin kanina na to speak like a dragon is to put a decree or change the law. Ano po? Sabi sa Daniel 7:25, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High. Ano sabi kanina? Na the church is above the Bible. Ano po? So, at siya ay magsasalita ng mga dakilang salita na laban sa Diyos. At i-wear out niya yung mga santo ng Diyos, o yung mga pinili ng Diyos, and think to change times and law, na mag-iisip na baguhin ang panahon at ang mga utusan. And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time, which is the 42 months. So this prophecy shows us the little horn would attempt to change God's law and times, at hindi lang siya basta nag-isip, nagawa niya na po. Dahil kung makikita natin sa mga sa mga Catholic churches, na meron silang mga parang dalawang pitak na bato sa harapan ng church, at doon nakasulat yung 10 utos ng Diyos. Yung yung first and second na kautusan ay pinagsama. At yung pangatlong kautusan ay hindi na, di ba, kasi pinagsama na, ibig sabihin 1 and 2, 3, 4, yung 4 naging third na lang, na naging Sunday keeping. So, the only commandment dealing with sacred time is the Sabbath, which is the seal of God's law. So by changing the Sabbath to Sunday, Satan attacked God's seal and replaced it with his own counterfeit. That is why we need to be prepared. We need to have knowledge. We need to study the prophecy para alam natin na, counterfeit pala ni Satan yung linggo. E di, makakaiwas tayo. Pero hindi yun yung magiging tanging kailangan natin gawin. Kailangan natin pabanalin ang araw ng Sabat at ikip o maging masunurin sa kautusan ng Diyos. So how do people receive the mark of the beast? Paano nga ba makakatanggap ang mga tao o tayo ng mark of the beast? Sabi sa Revelation 13 verse 16, and he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their hand or in their foreheads. Sa pamamagitan nito, makakatanggap ang mga tao. Sila man ay mayaman, sila man ay dakila, mahirap, pobre, malaya, at mga servants. Ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng tanda ng hayop sa kanilang kanang kamay o sa kanilang mga noo. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtanggap ng marka ng hayop sa kanang kamay o sa noo? Sabi dito, receiving the mark in forehead by sincere belief. Conviction. Ibig sabihin, convicted ka na ito yung tamang observance ng Sabat na para sa iyo, convicted ka na tama ang Sunday keeping and acceptance of the full Sabbath. Ang ibig sabihin naman po ng pagtanggap sa kamay
actions, conformity, or outward compliance for advantage or fear, even without belief. So ito yung pagtanggap naman sa kamay, na kahit hindi ka naniniwala na ito yung katotohanan, dahil nga para makabili ka, para makapagbenta ka, para kumita ka, para dahil sa takot, ay tatanggapin mo na lang ang Sunday law. Sabi sa Revelation 13:16, no buying or selling without the mark. They control the economic. So ito yung panahon na na-form na po ang image of the beast. And they enforce the Sunday law. At kapag na-enforce na ito, katulad nga nung sa COVID vaccine, hindi ba tinetesting na tayo ng kaaway? Kapag hindi ka nagpabakuna, ano mo na ang sasabihin sa iyo? O kapag nagpabakuna ka, may libre kang mga grocery. Kapag nagpabakuna ka, meron kang 10,000. Hindi ka talaga nagpabakuna. O hindi ka na pwedeng lumabas. Restricted ka na sa bahay mo. Hindi po ba? Tinetesting na tayo ng kaaway kung gaano ba kadami ang madadaya niya. Dahil sa huling panahon, hindi na po vaccine ang pag-uusapan. Sunday law enforcement na po. So sa una, ibigyan pa tayo na, pagka sumamba ka sa linggo, meron kang grocery, may pera ka. Kaso hindi ka sumamba ng linggo. Ano mangyayari? Ipe-persecute tayo ngayon ng mga tao. So yun yung gawa ng kaaway. So is the mark of the beast a physical stamp or microchip? Bakit ko po ba ito sinama? Dahil sa panahon natin ngayon, may mga tao na naniniwala na ang mark of the beast ay isang physical thing na itatatak sa noo, ilalagay sa noo, itatatak sa kamay, o ilalagay sa kamay. Ito po ba ay microchip? Ito po ba ay national ID? So tingnan po natin. Ang sagot po dito ay hindi. Because mark of the beast is not a mechanical or electronic device. Dahil di ba pinag-aralan nga natin kanina na ang mark of the beast is a counterfeit of the mark or seal of God. Ang mark or seal of God naman ay hindi microchip, hindi physical thing. So it's not because it is not a mechanical or electronic device. The mark of the beast, but a spiritual sign of allegiance, revealed in whom ye obey. Kung kanino tayo susunod, yun yung marka na makukuha natin. Kung tayo ay susunod sa Diyos at ikikip natin ang Sabat, pababanalin, magiging masunurin sa Kanya, well, makakatanggap tayo ng mark ng Diyos. Pero kung magpapadaya tayo sa kaaway, kaninong marka kaya ang inaasahan natin matanggap? In Romans 6 verse 16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether or sin unto death, or of obedience unto righteousness. Hindi ba natin alam na kung sino yung sinusunod natin, ay yun yung amo natin, na doon tayo makakatanggap ng marka? So, ating pong i-search out ang ating mga puso, kung tayo ba ay nakakasunod ng matuwid sa kautusan ng Diyos. Because no one has yet to receive the mark of the beast. For the prophecy about this is not yet come. Ano po? Wala pa naman nakakatanggap ng mark of the beast. Pero, isipin po natin kung kanino tayo nakikisama. Kung nasaan yung allegiance natin ngayon. So, how can we be sure to receive God's seal and not the mark of the beast? Paano tayo makakasiguro na ang selyo ng Diyos ang matatanggap natin at hindi ang selyo ng kaaway? So it is by loving, obedience to God's commandments na sumusunod tayo hindi dahil kailangan. Sumusunod tayo hindi dahil takot tayo sa kaparusahan. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang ating Panginoon. Sabi nga, di ba, sa John 14:15, na if you love me, keep my commandments. Yun yung gusto ng Diyos. Yung pagsunod ng may pag-ibig at hindi napipilitan.
Kasi kung gusto ng Diyos na lahat tayo sumunod, pwede niya naman tayong kontrolin na lang. Pero binigyan niya tayo ng free will. Freedom of choice. Na kung saan, maaari tayo pumili kung saan pa tayo maligaya. Baka kasi gusto natin sa langit, pero yung practices na meron tayo ngayon ay nasa lupa pa din. Baka isa tayo sa mga madaya, kaya nga di ba napakadaming counsel sa atin. Hindi ito para ipilit sa mga tao, ito ay para maging paalala sa atin na kailangan natin gawin yung mga counsel na ito, yung mga reformation na meron tayo for us to be reformed. Bakit nga ba merong mga Sabbath reform? Ba't may mga reform message? For us to transform. Di ba? Kaya merong mensahe sa pagre-reforma kasi para mabago tayo, nakaayon at kaisa sa kalooban ng Diyos. So by loving obedience to God's commandments, we can be sure to receive the sign of God, to keep His Sabbath, and to have the faith of Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng faith of Jesus Christ? Di ba kasi magkaiba yung faith in Jesus and faith of Jesus Christ. Ang faith in Jesus ay meron tayong pananampalataya kay Kristo. Pero ano yung kaibahan ng pananampalataya ni Kristo? Kung ano yung naging example ni Christ, yun yung kailangan natin gawin. And for us to do it, we need to behold Christ daily. Because by beholding, we become changed. So in Revelation 14 verse 12, here's the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God, and they that keep, and the faith of Jesus Christ. So only those who have fortified their minds with truth of the Bible will stand through the last great conflict and to not be deceived by the dragon. Kung hindi natin isa sa puso, kung hindi natin isa sa isip, kung hindi natin isa sa kabuhayan, ano yung mga message ng mga prophets natin? They seek the law, they seek the commandments, and do it. Hindi lang sila basta nagsasaliksik ng Biblia. Hindi lang basta nag-aaral ng kautusan ng Diyos. Sila ay sumusunod at isinasa kabuhayan ang mga bagay na kanilang pinag-aaralan. For them to not be deceived. Ganon din yung mangyayari sa atin. Ganon din yung kailangan natin gawin. We need to have foundation in our faith for us to not be deceived. Para hindi tayo madaya dahil sobrang deceitful na kaaway, mga kapatid. Ano po? Si Satan ay parang leon na handa tayong i-devour any moment kapag binaba natin yung ating guard. So, may tanong po dito. Has anyone received the mark of the beast? Meron na ba nakatanggap ng marka ng hayop? Sabi po sa isang sulat, no one has yet received the mark of the beast. Wala pang nakakatanggap ng marka ng hayop. The testing time has not yet come. There are true Christians in every church not accepting the Roman Catholic communion. Ano po sabi? Wala pang nakakatanggap ng marka ng hayop, which is the Sunday keeping, at hindi pa dumarating yung panahon na tayo ay sinusubok ng panahon, sinusubok ng kaaway. At meron pong mga tunay na Kristiyano sa bawat iglesia. Kasama na ang Roman Catholic Church. That is why, doon sa kanta ni Sister Rebecca kanina, kinakailangan nating tumugon sa panawagan ng Diyos. Kailangan na ibahagi natin ang light na ito. That's why we have this mission. We have a mission to do. And it is to spread the light. None are condemned until they have had the light and have seen the obligation of the fourth commandment. Wala tayong kailangan na i-judge dahil wala naman sa ating mga kamay ang paghusga sa mga tao. Ang kailangan natin gawin ay punan
o tumubod sa gawain na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Now, God's seal or Satan's mark, the choice is always ours. And the great controversy is always worship, always about worship and allegiance. And not about physical things like microchip, like national ID, barcode, or literal number. When are we going to decide? Kailan po tayo mag-decide sa ating mga sarili na italaga ang ating sarili sa Diyos? We have to choose now. So, magandang umaga po sa atin at happy Sabbath.